Kumusta mga ka-Diskarte Chicks? Ito ang isa sa mga pinaka-komplikado at masakit na sitwasyon na pwedeng mangyari sa isang relasyon. Ang madiskubre mong may sugar daddy pala ang jowa mo. Yung tipong ang love story nyo may third-party benefactor pala na hindi mo alam. Ang tanong, Diskarte Chicks, paano mo ba i-handle ito? Lalo na kung sinasabi niyang mas mahal ka niya. Magtitiwala ka pa ba o oras na para bumitaw? Ang sitwasyong ito, Diskarte Chicks, ay puno ng emosyon, galit, sakit, pagdududa, at pagkalito. Hindi ito madaling desisyon pero ang mahalaga ay maging matalino ka sa pagharap nito. Protektahan ang sarili mo at lumaban para sa kung ano ang totoo at karapat-dapat. Hindi natin nahayaang manatili ka sa isang sitwasyong hindi malinaw o puno ng kasinungalingan. Kaya sa video na to, ibibigay ko sa iyo ang mga diskarte kung paano mo dapat i-handle kapag nadiskubre mong may sugar daddy pala ang jowa mo. Kahit pa sinasabi niyang mas mahal ka niya. Tutulungan kitang harapin ang katotohanan, magkaroon ng matibay na desisyon at unahin ang iyong kapakanan. Pero bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre, huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Number 1, harapin siya ng direkta at kalmado. Una sa lahat, Diskarte Chicks, huwag kang magpadala sa galit o emosyon. Lumapit ka sa jowa mo ng kalmado, pero direkta. Magtanong ng may respeto at magbigay ng ebidensya kung mayroon ka. Diskarte, sabihin mo, may nalaman ako na nagpapahirap sa akin. Totoo ba na may sugar daddy ka? Ang pagiging kalmado ay magpapakita ng maturity mo at mas mapapaisip siya sa kanyang ginagawa. Kailangan mong makuha ang buong katotohanan. Number 2, humingi ng buong katotohanan, walang lihim. Diskarte Chicks, hindi ka pwedeng mag-base sa half-truths. Humingi ka ng buong katotohanan. Gaano na katagal? Ano ang arrangement at bakit niya ginagawa? Diskarte? Sabihin mo, kailangan kong malaman ang lahat para maintindihan ko ang sitwasyon. Ayoko ng lihim sa pagitan natin. Ang pagiging bukas niya ngayon ang magiging basehan mo kung tiwala ka pa sa kanya. So number 3, timbangin ang kanyang mga dahilan. Kapag nakuha mo na ang buong kwento, Diskarte Chicks, timbangin mo ang kanyang mga dahilan. Ito ba ay dahil sa financial needs? Force ba siya? O simpleng luho lang? Diskarte, subukan mo unawain ang kanyang perspektibo, no? Pero huwag mong bigyan ng excuse ang sarili mo para baliwalain ang iyong sakit. Ang pag-unawa ay iba sa pagtanggap. So number 4, pag-usapan ang konsepto ng pagmamahal at pagpapahalaga. Diskarte Chicks, kung sinasabi niyang mas mahal ka niya, pag-usapan niyo kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal para sa inyong dalawa. Ang pagmamahal ba ay kasama ang katapatan? Ang pagpapahalaga ba sa iyo ay kasama ang pagiging tapat sa relasyon? Diskarte, sabihin mo, kung mahal mo ako, bakit mo ito ginagawa? Paano ko ba mararamdaman ang pagmamahal mo kung may ganito? Ang pagiging malinaw sa definition ng pagmamahal ay mahalaga. Sa number 5, tukuyin ang tungkulin ng pera sa inyong relasyon. Ang usapin ng pera, Diskarte Chicks, ay malaki ang parte sa sitwasyong ito. Tukuyin ninyo kung ano ang papel ng pera sa inyong relasyon, kung ito ba ay isang financial transaction, hindi ito pure love. Diskarte, tanungin mo siya, handa ka bang iwanan ng lahat ng ito para sa akin at sa relasyon natin? Ang kanyang sagot ang magpapakita kung saan siya mas committed, sa'yo
o sa lifestyle na binibigay ng sugar daddy. So number 6, i-assess ang tiwala at sincerity. Diskarte chicks, ang pinakamalaking problema dito ay ang sirang tiwala. Maari pa ba siyang pagkatiwalaan? Gaano ka-sincere ang sinasabi niyang mahal kanya? Diskarte, obserbahan ang kanyang kilos. Kung handa ba siyang magbago, maging transparent at talikuran ng nakaraan. Kung hindi siya handa, mahirap nang ibalik ang tiwala. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap nang buuin. Number 7, prioritize ang iyong kapakanan at kaligayahan. Sa huli, diskarte chicks, unahin mo ang iyong kapakanan at kaligayahan. Ang isang relasyon na puno ng pagdududa at kasinungalingan ay makakasira sa iyong mental at emotional health. Diskarte, tanungin mo ang sarili mo, kaya ko bang mabuhay sa ganitong sitwasyon? O worth it ba ang sakit na ito? Hindi mo kailangan magtiis para sa pagmamahal na hindi buo. Ang self-love ang magpapalaya sa'yo. So number 8, maging handa sa paghiwalay. Diskarte chicks, maging handa ka sa pinakamahirap na desisyon, ang paghihiwalay. Kung hindi niya kayang talikuran ng kanyang sugar daddy, o kung hindi mo na kaya magtiwala, mas mabuting tapusin na. Diskarte, planuhin ang iyong mga hakbang kung sakaling maghiwalay kayo. Protektahan ang iyong emotional, protektahan ang iyong emosyon at financial standing. Ang pagtanggap na may mga bagay na hindi para sa atin ay senyales ng lakas. So, ayan, ka-diskarte chicks. Ang mga diskarte kung paano mo dapat i-handle kapag na-discover mong may sugar daddy ang jowa mo. Kahit pa sinasabi niyang mas mahal ka niya. Tandaan, ang tunay na pagmamahalan ay walang bahid na pagtatago o paggamit. Ito ay nakabase sa katapatan at tiwala. Tandaan, diskarte chicks, ang pagiging isang lalaking may diskarte ay hindi lang sa pagiging gwapo, kundi sa pagiging matapang na harapin ang katotohanan. Panindigan ang iyong prinsipyo at unahin ang iyong sariling kapakanan. Deserve mo ang isang pagmamahalan na buo at walang pagdududa. Kaya ngayon, hamon ko sa iyo, kung nasa ganitong sitwasyon ka, maging matapang ka at magsalita ng may katapatan at paggalang. Huwag kang magpabulag sa mas mahal ka niya kung hindi naman buo ang kanyang commitment. Go for it, diskarte chicks! Kung nagustuhan mo ang video na to at nakatulong sa iyo para maging mas diskarte sa buhay, malaking tulong sa akin kung mag-like ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa Diskarte Chicks, ano pang iniintay mo? I-click mo na yan at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating usapan tungkol sa love, sex at relationship na para sa mga Pinoy men. Share mo rin ito sa mga tropa mong may jowang may secret life. Malay mo, makatulong ka rin sa kanila ng maging diskarte. Comment down below kung paano mo hinarap ang ganitong sitwasyon. Gusto kong malaman ang kwento mo. At syempre, bago tayo magtapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Manny Bautista ng Imus Cavite, Irma Romero from San Ricardo, Leyte, Bong Villanueva from Jupiter, Joel Valenzuela, Kadipawan City, Limian Michael Peralta ng Bataan, Ronald Bautista from Saudi Arabia, Jonathan Cabian ng taga Samar, Preta Suelo ng Oriental Mindoro, Rain Yap from Pampanga, at kay Ricky Alvarado taga Santolan, Pasig City. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-Diskarte Chicks. At para naman sa mga hindi pa nasa shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic
ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga discarding pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.